Alam niyo ba na sa buhay po ng mananampalataya, the moment na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, yung totoong pagtanggapan, minsan kasi maraming nadala ng emosyon, nadala ng mga kasama. Tanggap ng Panginoon, tinatanggap ko, ganyan. Pero the moment, mga kapatid, na tunay na tanggapin natin ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, brothers and sisters, we have salvation. Meron tayong kaligtasan. And this is the first work of God. Tandaan po natin na ang kaligtasan ay hindi po natin gawa. We are saved by grace, di ba? Through faith. At hindi po natin ito ginawa. The salvation is the work of our God for us. Tandaan po natin yun. For us. At the moment we have this salvation, dito naman po papasok yung ating sanctification. The work of God in us. Dito yung nagsisimula, the moment we are born again, dito po nagsisimula yung magbabago sa ating mga buhay. At dito, nagkakaroon po tayo ng proseso. And it is a lifelong process na tayo ay tatalikod lang sa ating mga kasalanan. Yung mga masasama natin gawin, hindi na po natin ginagawa. And the third work of God in us is service. No? And it is the work of God through us. No? Kanina, the work of God for us, the work of God in us, and the work of God through us sa pamamagitan po natin. So mga kapatid, ito po ang pangatlo na work of God na para yatang naniniglig ng maraming mananampalataya. The moment we are saved, meron tayong sanctification na, but nasaan po ang service? Nasaan ang paglilingkod? So, brothers and sisters, God saves us by His grace. He sanctified us by His Spirit, and He uses us for His glory. And today we're going to talk about service. And base po dito sa ating historical narrative passage of the post-resurrection of our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa pribileyo na kami, Panginoon, ay narito upang makinig ng inyong mensahe. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Payapain po ang aming mga kaluluwa, Panginoon, na sa kabila po ng maraming kaabalahan, iniisip, Panginoon, ay maipokus po namin ang mga sandali ito sa pakikinig ng inyong mensahe at makita po namin ang aming kalagayan sa inyong harapan, Panginoon. Makita nawa, Panginoon, namin na ang nais mong mangyari sa aming mga buhay, ang aplikasyon nitong mensahe na ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Panginoon, ito po ang aming panalangin, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa aming pakikinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Anak ni Jesus. Amen. So, brothers and sisters, open your Bible on John 21, verses 1 to 14. At ito po yung ating reference text. John 21, verses 1 to 14. So, mga kapatid, I strongly believe na lahat po ng mananampalataya ay naghahangad na makapaglingkod sa Diyos. Amen? The moment you are saved, the moment you are born again, hindi po pwede na walang paglingkod sa ating mga buhay. And if you consider yourself as saved, kung kinukonsider niyo po ang inyong sarili bilang mga mananampalataya at ayaw niyo pong maglingkod sa Diyos, then something is wrong. And your faith, your salvation is questionable. Kasi nga mga kapatid, every Christian that is saved by our Lord Jesus Christ
opportunity po na dumarating sa kanyang buhay, ginagrab po ito. Wala po ito sa laki ng paglilingkod, wala po ito sa kakayahan natin, sa bigat, no? Malaki mang yung task po, maliit mga kapatid. Ang mahalaga po is we are always grabbing the opportunity to serve God. Amen? May mga pangangailangan po ang iglesia. No? Meron tayong mga talento. Kung meron po tayong mga pagkakataon upang makapaglingkod sa Panginoon, alam mo po, we are willing to serve God. Kasi pag ayaw natin, mga kapatid, iba po kasi yung ayaw natin doon sa hindi tayo pwede kasi pain tayo. Tatandaan po natin yun. But kung tayo naman ay available at ayaw natin, something is wrong, mga kapatid. At hindi po dapat yan maging kaisipan natin bilang mga mananampalataya. So mga kapatid, titingnan po natin ang mga katotohanan tungkol sa paglilingkod base po dito sa ating teksto. No? The truths about service to God. Okay. Unang katotohanan po mga kapatid, God uses ordinary people. Ginagamit po ng Diyos ang mga normalong tao. Hindi po nangangailangan na ikaw ay may mataas na pinag-aralan. Hindi ko nangangailangan na ikaw ay matalino. Ang makikita po natin dito mga kapatid, sundan niyo po ako in verses 1 and 2. Pagkatapos nito, muli nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. No, Lake Tiberias po. Ito po ang Sea of Galilee. No? Kung tayo malito dito, same lang po ito. No? Ganito ang nangyari. Verse 2. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathaniel na taga-Caina sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. No? So ang senaryo po dito, magkakasama sila. Noon po kung matatandaan nyo nung last Sunday, nung pagpapakita ng ating Panginoon, yung the ministry of resurrection, yun po ay pagpapakita doon sa grupo. No? Kung titingnan po natin, ito pong senaryo na ito po ay pang-pito na. No? Pang-pito na sa total na pagpapakita ng ating Panginoon. Kung pag-aaralan po natin, meron pong 12 na pagpapakita ang Panginoon, yung total, no? So, etong senaryo na ito, pang-pito to, pero pangatlo po ito doon sa pagpapakita doon sa kabuuan ng karamihan ng mga disciples. Siguro pag nagkaroon tayo ng maganda rin to sa Bible study, makita natin yung chronological order. No? Minsan kasi, hindi natin makita yung pagkakasunod-sunod pag titingnan natin yung account dyan. Kailangan po kasi makita natin yung buong account, no? Ni Matthew, ni Mark, ni Luke, no? Ni John, yung kabuuan para makita po natin yung pagkakasunod-sunod ng account. No? So, dito po, magkakasama po yung mga disipulo. No? At nakita po natin dito, si Pedro, si Tomas, si James, and John. No? Saka po dito si Nathaniel. So, ano po yung punto natin dito mga kapatid? Ang sabi natin, God uses ordinary people. Kung titingnan po natin ang mga apostol po ng ating Panginoon, ang mga disipulo, ay mga, si Peter, ano yung profession ni Peter? Fisherman. Kaya nung sabi ng ating Panginoon, nung sinabi, natatandaan niyo ba nung last Sunday, pinasabi kay Mary Magdalene ng ating Panginoon, sabi mo, magkikita tayo doon sa Galilee. So, ito po yung senaryo na yun. No? At ang iniisip ni Peter dito, dahil siya ay mangingisda, habang nag-iintay sila, yun yung gusto niya parang mangisda na tayo. Siguro, naiinip sila bago habang hinihintay ang Panginoon, so nag-decide sila na mangisda. So nakita natin dito, yung katauhan ng mga disipulo. Kung babalikan natin yung senaryo, ano ba yung ginawa ni Peter? Diba? Tinatuwa niya ang ating Panginoon, diba? 3 times. Kaya nga yung pag ikatlong tinahap ng manok, diba? Kaya nga mayroong manok
di ba, si San Pedro. So, yun yun. So, si Thomas, ano yung pagkakilala natin kay Thomas? No? Hindi po sinasabi ng Biblia ito, pero sa mga preaching, no? Pinangalala si Thomas as, Doubting Thomas, di ba? Kasi, kailangan pa ng proof, di ba? Si James and John, no? Sino nakakilala kay James and John? No? Ito yung mga anak ni Zebedeo, no? Pinsan to ni Jesus Christ. No? They were known as the sons of thunder. Di ba? Bakit? No, dito, mayroon tayong verse dito, in Luke 9, 52 to 55, meron kasi silang mission na pupunta sila sa Samaria, ayaw silang papasukin. No? So, yun yung mabuhan ng kwento. Ang sabi nitong si John at nitong si James, no? Panginoon, gusto ko ba yung paulanan namin ng apoy mula sa langit upang silang lipulin? No? Di ba? So, yung sagot ng ating Panginoon, ngunit hinarap sila ni Jesus at sila pinagalitan. No? Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. No? Ang anak ng tao ay naparito upang hindi ipahamak, kundi iligtas ang tao. No? So ano yung pinupunto natin dito, mga kapatid? Ang mga karakter po ng mga disipulo. No? Si Peter, na nakita nyo, arrogant siya yung leader of the disciples. So sabi niya, hindi ka kayo iiwan, Panginoon. No? Sila, iiwan kayo, ako hindi. Pero ano nangyari? Di ba? Kinatuwa niya ang Diyos. Si Thomas, no? Nasa ng kanyang pananampalataya. Ito namang magpinsan, no? Itong magkapatid, si James and John. No? Mainitin ang ulo. Sisilaban namin sila, kung ipapalagay. Pamahalan ng tignan yung mga yan, kung ayaw tayo papasukin dyan. Ano ba naman itong mga pinili mo ito? Diba? Yan yung big picture na gusto kong makita nyo. No? So, brothers and sisters, pinapakita po dito ng Panginoon na wala po sa galing. No? Hindi sabihin natin, hindi naman talaga ganun sila exceptional. No? Hindi karapat-dapat, pero sila yung pinili ng ating Panginoon. And Moses, di ba? Yung pagkakilala niya kay Moses, no? Basta ba siya agad sumunod sa Diyos? Di ba, nagdahilan siya, sabi niya, hindi po ako magaling magsalita. Kailangan niya pa si Aaron, no, na spokesperson, di ba? Si Gideon, kilala si Gideon? Ang naisipikat kasi kay Gideon, yung Gideon 300, di ba? Alam niya? No? Yung Gideon 300, yung mga uminom kayo dyan sa sapa. Yung uminom ng parang gano'n, dinikit yung labi nila doon sa tubig, tanggal yun. Kailangan nung uminom, may umanon. No? Kaya napili yung Gideon 300, naalala yung kwento. No? Pero yung kasi nakikita kay Gideon, pero ang katotohanan ng mga kapatid, kung si Moises ay kulang sa self-confidence, si Gideon naman sobra sa self-confidence. Sobrang yabang nitong si Gideon. Kaya lang ginawa ng Panginoon, para ikaw hindi makita yung galing mo, 300 lang yung magiging sundalo mo. Nakita niyo yung kwento? Yun. Kaya 300 lang, kaya Gideon 300. No? Para ipakita ng Diyos na hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa akin. 300 lang laban sa libo-libo. No? Diba? So, sino pa? Mga ginamit ng Panginoon, si David. Sa kabila ng humble beginnings ni David, nung siya ay naging hari, no? Nagkaroon siya ng mga kasalanan. Diba? Pero sa kabila ng mga kapatid, patuloy pa rin yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. No? So mga kapatid, lahat po tayo, we are not exempted. Lahat tayo may pag-asa. Ang tanong, kung bibigyan ba tayo ng oportunidad ng Diyos upang magamit. Kaya nga, grab every opportunity. Grab every opportunity. Kasi nga mga kapatid, hindi po sa atin. No? Sa Diyos po nang gagaling yung paggamit. No? Kaya pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, say, yes, Lord. No? Naalala ko tuloy yung si Brother Wing, alam ko minsan kasi na-invite ako sa
umulan. No. Eh natapat nung may activity na tayo, tapos short notice, hindi ko siya, humindi ako. Kasi lack of preparation, tapos na-realize ko, hindi ko pala dapat siya hinindihan. Tapos ngayon, kasi yun na pala yung chance sana na maka-outreach tayo sa Milan. Tapos, sabi ko next time, yung pala wala nang next time. 4 years na ang nakaraan, hindi na nila ako tinawagan. Sana, di ba? Kung nag-say yes lang sana ako without even thinking. No, kasi nga, yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi naman natin pinaplan yan. Diyos ang nagpaplan. So, grab every opportunity to serve God. So, brothers and sisters, God wants us to use, to minister to others. Gusto po ng Diyos na magamit tayo para tayo ay makapag-serve sa iba. And God's purpose in our service is for His glory. Kaya sinasabi namin kanina, yung mga tao na ginagamit ng Diyos, hindi dahil sila ay magaling. At kapag sila ay magaling, tulad ni Gideon, ano yung ginagawa ng Diyos? Pilit silang pinabababa, pinapakita ng Diyos na hindi ka magtatagumpay dahil sa sarili mo kung hindi dahil sa akin. So brothers and sisters, makikita natin dito, God uses ordinary people. No? So, how is God glorified in our service? Paano natin mapapapurihan ng Diyos sa ating paglilingkod? Sabi ko sa verse 7, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. No. It is the Lord. So, brothers and sisters, if we serve God, it is not about us. No, hindi po ito patungkol sa atin. It is about the Lord. Kailangan po natin makapagbigay ng glory kung hindi po tayo, kung hindi ang Diyos. No? Kaya, ang sinabi, ang Panginoon yun. Ang Panginoon yun. The focus of attention is hindi sa atin. No? Wala tayong tiyembra. Sa Diyos ang focus. No? When people see Jesus in our service, it must be not us. No? Kailangan yung focus lagi. No? Yung kasi yung problema madalas no? In the ministry, magaling kasi si ganito eh. Magaling kasi yung si ganyan. Kaya, no? Pero hindi po yun ang katotohanan ng mga kapatid. Ang katotohanan doon ay si Jesus. Ang Diyos kasi ang kumilos doon sa ministry yun. No? So, brothers and sisters, when your service produces spiritual fruits, yun po yung kailangan natin. No? May mga ministry po kasi, may mga paglilingkod na may resulta. Nakikita natin mabunga. No? Pero ano yung bunga? Ito ay gawa din ng tao. At kapag gawa ng tao, nakikita natin ang dami-dami mga mega churches ngayon. Nakikita natin na parang ang lago-lago. Pero mga kapatid, marami ding mga mega churches hindi nagtatagal. Bakit? Kasi nga mga kapatid, the result is man-made. No? Gawa din nila yung mga because siguro mayroon silang mga resources, magaling ang makinarya, magaling sa social media. Pero itong lahat na ito ay gawa ng tao at hindi na talaga pagkilos ng Diyos. Pero mga kapatid, when God, kung ang Diyos ang kumikilos, mga kapatid, ito ay tunay na namumunga at ito ay nagtatagal. Amen? Hindi po ito matitinan. Kahit ano pa ang dumating. So, another thing, without Jesus, we cannot do nothing. Without God, we cannot do nothing. Ang sabi doon sa verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis na sila at sumakay ng isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Imagine, mga kapatid, ano yung profesyon nila? Fishermen. Magdamag sila doon, walang nahuli. Parang posible yata yan.
Di ba? Napakalawak po at napaka-abundante ng mga isda. Tapos magdamag, wala silang nahuli. So, the question here, it is not lack of ability. No? Hindi dahil hindi sila marunong, no? Na mga isda. It was God's providence. No? Plano po ng Diyos, mga kapatid, nung gabi na yun, siguro sinabi ng Diyos, o lahat ng mga isda, lumayo kayo sa bangkang yan. No? Para wala silang mahuli. No? Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin, doon sa sinabi na ito, nakita natin na wala eh. Alam mo, magdamag silang ng isda, walang nahuli. No? Kaya nga, tandaan po natin ito mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, wala tayong naranasang hirap, sakit at kabiguan na hindi po pinlano ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat po yan ay para tayo matuto dahil sa huli. Ang gusto po ng Diyos ay magtagumpay tayo. Amen? Lahat po ng nararanasan natin mga kapatid ay plano ng Diyos. Higit lalo sa ating mga mananampalataya. Dahil sa huli, ang gusto niya po ay magtagumpay tayo. So, nakita natin dito, doon sa pangatlo, let Jesus direct us. Hayaan mo natin na turuan tayo ng Diyos. In verse 4 and 6, no, basahin natin. Nang magkaumaga na, no, magdamag na silang ng isda, walang nahuli. No, yung mag-umaga, verse 4. Tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nakilala. Siyempre, ang sabi doon sa mga 90 meters hindi siya masyadong nakita, hindi siya nakilala. Sinabi niya, mga anak, no, mga anak, no, pagka tinawag na anak, anong ibig sabihin? Ha? Pag may tumawag sa iyo anak, anong ibig sabihin? You are dear, di ba? O close kayo, di ba? So, yun yung sinabi ng ating Panginoon, mga anak, mayroon ba kayong huli? Siyempre ito, magdamag. Kapag ikaw pagod, kapag ikaw, di ba, madalas maiksi lang yung sagot. Di ba? Anong sagot nila? Wala po. No, yun lang ang sagot nila, wala po. No. Hindi sila nanganiran. No. Wala po kasi masama ang panahon, kasi po natulog yung ibang kasama ko. Wala. Basta sabi nila, wala po. No. Ang sagot nila, ang sabi ng ating Panginoon, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Imagine nito ang mga bangka hindi naman mga bangkang malalaki. Diba? Imagine niyo kung itong bangka na to, ito ang bangka hanggang dito, siguro, kahit hanggang dyan. May kaibahan ba yung kanan at kaliwa? Sige, imagine niyo, kung sa ilalim na nasa tubig itong bangkang to, mula doon hanggang dito, may kaibahan ba dito at dito? Yung isda? Tingin niyo? Siguro wala. Pero mga kapatid, mamaya makikita natin. No? So sabi ng ating Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Kung ikaw ay professional na mangingisda, sino ba ito? Ako fisherman ako Bakit? Ano kaibahan ng kanan? Ano kaibahan dito? Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, ihulog nyo yung lambat sa gawing kanan. Ito yun, gawing kanan. Pero ang nakikita natin dito mga kapatid, sumunod sila, di ba? They obey. So, and in their obedience, anong nakita natin dito? Inuhulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at nang hinahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. So, brothers and sisters, sa magdamag na wala silang nahuli, na-discourage sila. The moment na nakita nila ang ating Panginoon at sumunod, ano nangyari? Nakahuli sila. So, without the direction of our Lord Jesus Christ in service, mga kapatid, kahit anong gawin natin, hindi po tayo magkakagumpay.
Minsan yung mga tagumpay na akala natin successful, ito ay superficial lang. But without the direction of God, no? But without the direction, mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay. And Jesus does three things, no? So sabi dito, He asks questions. No? Ang ating Panginoon ay lagi pong nagtatanong. No? Bakit po lagi nagtatanong? Sabi niya, may nahuli ba kayo? Diba? Ang Diyos marunong eh. Diba? Omniscient. Alam niya lahat, ba't kailangan niya magtanong? Siguro, kung tayo lalo siguro, kaya nga sabi, hindi nila nakilala, di ba? Na hindi na nila kilala ang ating Panginoon. Pero ang punto dito, ang Diyos na alam ng lahat, bakit lagi siyang nagtatanong? Nung hinahanap niya nung hinahanap niya si Adan at Eva, di ba? Sabi niya, bakit kayo nagtatago? Nung pinatay ni Cain si Abel, nasaan ang iyong kapatid? Di ba? So mga kapatid, ang gusto ko ipaalam ng Panginoon dito kaya siya nagtatanong ay gusto niyang ipaalam kung ano ang kalagayan natin. Gusto niyang ipakita dito kay Cain, yung kanyang kasalanan kay Abel. Di ba? Gusto niyang ipakita ng Diyos kay Adan at Eva yung nagawa nilang pagsuway. At dito, mga kapatid, may nahuli ba kayo? Gustong ipakita ng Diyos sa kanila na kung wala siya, wala kayong magagawa. Amen? So brothers and sisters, He gives the command. Kung sinaway ba nila, sabi ko nga, anong kaibahan dito at dito? The right side and the left side. Pag nasa tubig yan, walang kaibahan yan. But the difference is their, obedience. Kung yun ay hinulog nila sa kaliwa, sabi, ang tigas ng ulo nyo. Sabi ko nga sa kanan eh. Di ba? Madalas ganyan yung ginagawa natin. Naririnig na natin, itong gawin mo. Pero yung gusto pa rin natin ang ginagawa natin. And then, hindi tayo nagtatagumpay. So, brothers and sisters, in the direction that God is giving us, He gives His command. Sabi niya, the right side, meaning we must obey in precision. Sumunod tayo doon sa kanyang kagustuhan, sa oras na sinabi niya, sa paraan na gusto niya. Diba? And that is obedience. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na, Pastor, sumusunod naman ako eh. Kaninong paraan? Paraan natin o paraan ng Diyos? Diba? Ano man yan? Paglilingkod man yan? Pagkakaloob man yan? Diba? Kung ano yung sinasabi, nasusunod ba natin o sa paraan gusto lang din natin? So, He said His blessing. Mga kapatid, when we obey, blessing follows. Pero, yun kasi ang nagiging masamang motibasyon ngayon. Kaya lang sumusunod ang mga tao dahil gusto nilang magpalain. Pero dapat mga kapatid, ang pagsunod ay dahil mahal natin ang Diyos. Hindi dahil sa pagpapala. No? Yung pagsunod natin sa Diyos, dahil mahal natin siya, ang kasunod po niya ay blessing. Kaya nga nung sumunod sila, hindi mabuhat, no? At ilang isda yung nakuha? 153. Sabi ko nga kay Sandy, Guro, magandang pangalan ng tindahan ng isda, 153. Di ba? Kung mayroong yung sikat sa Divisoria? 168. No, tindahan ng mga kung ano-ano. Kapag tindahan ng isda, pangalan 153. Di ba? Basta saan na nakuha? Yung isda lang eh. Yung nahuli nila ng mga disipulo. 153. Sabihin niya sa may kakilala kayo ng tindahan ng isda. Magandang pangalan 153. So, mga kapatid, yung pagsunod, ang kasunod po nito ay pagpapala. No? Pagpapala
So mga kapatid, makikita rin po natin dito yung great discovery. No? In verses 7 to 14, sinabi kay Pedro ng mga alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nang marinig ni Simon Pedro ang Panginoong yun, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at sa kalumusong sa tubig. Dumating sa pagpang ang mga kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong kalayo sa pagpang, mga 90 metro, yung sabi ko kanina, lamang. Pagkaahon nila sa pagpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uli at ilang tinapay. Saan naka-prepare na. Magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli niyo. Magdagdag pa kayo. Ay dami, 153 yun eh. Pero may naka-prepare na. Sabi ni Jesus, kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pagpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoong karami ang mga isda. Sabi ng Panginoon dito, halika kayo at mag-agahan kayo. Alam niyo ba kung bakit breakfast ang tawag sa breakfast? May nakakaalam ba dito? Kung bakit breakfast ang tinago, nakalakihan nyo ng breakfast? Kasi mga kapatid, di ba, ano yung word na fast? Fasting, di ba? Hindi ka kakain. Yung break. Ang dito, dun sa mga salin sa Hebrew, kasi ang mga Hebrew, mga kapatid, dalawang places lang yung kumakain. Kain lang sila sa umaga, kain sila sa gabi. Kaya yung fasting, dahil nga yung gabi na hindi sila nakakain, yung magdamag na yun, pagdating sa umaga, i-break na nila. Tapos na, break na. Break na ang fasting. Nakit nyo? Kaya breakfast. Yun yung word na yun. Kaya nagkaroon ng salitang breakfast. So, imagine, ang ating Panginoon, nakita nila. Nakita nila ang Panginoon yun. Ang sarap yata na mag-almusal na doon sa iyong minamahal. Di ba? Na-experience nyo na ba na mag-almusal kayong couple? Diba? Samahan nyo sa buhay. Diba? Ano daw yung most important meal of the day? Diba? Breakfast. Kaya no wonder na dito pinili ng ating Panginoon. At nakita natin dito, mga kapatid, na provision. Hindi po yung kinain nila, pangdagdag lang yung 153 na yun. May nakahanda na. Nag-iihaw na ang ating Panginoon, imagine. May uling na, may tinapay na, nag-iihaw na. Sa Sabado mag-ihaw tayo. Pero hindi isda. Karne. Baka may gustong magdala ng isda, masarap din isda. Kahit konti. So, mga kapatid, nakita natin yung provision and the participation. Come. Mag-agahan tayo. Imagine mga kapatid, mga huling sandali na ito ng ating Panginoong Jesus. Mga last moment niya ito bago siya umakyat sa langit. Pero mga kapatid, ang ipinapakita pa rin niya sa kanyang mga alagad, His compassion, His provision, and His participation. Amen? Come! Mag-almusal tayo. Ganoon kamahal ng Diyos ang mga disipulo. At ganoon niya tayo kamahal. Amen? Brothers and sisters, God uses ordinary people. Huwag natin isipin na kailangan ko ng ganito, kulang ako sa ganito, mga kapatid. Nakita natin ang ugali, nakita natin ang kakulangan ng mga disipulo. Hindi po yun ang kailangan ng Diyos. God doesn't need our abilities. He wants our availability. Marami sa atin dito magagaling.
Alam ko marami sa ating magagaling matatalino pero hindi natin ginagawang available ang ating mga sarili. Pero mga kapatid, yung mga tao na gusto, yung mga tao na naglilingkod, na ginagawa nilang available ang kanilang mga sarili, mga kapatid, huwag natin isipin yung ating mga kakulangan. Dahil hindi ito mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yung nandiyan ka, naglilingkod ka para sa Kanya. Amen? And without God, without Jesus, we can do nothing. Kaya hindi kailangan yung galing mo eh. Hindi kailangan yung galing mo kasi kung wala yung Diyos, kahit magaling ka, wala yun. Ang kailangan natin ay kasama natin ang Diyos sa mga plano natin. Yung direksyon niya sa ating mga buhay ay importante. Yung pagsunod natin sa Kanya ang mahalaga. At mga kapatid, nakita natin, if we obey, we will discover His presence, His provision, and His participation. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.